In this video, update lang tayo sa mga kaganapan sa market. Si Bitcoin nakabalik sa ibabaw ng 63,000 pero hindi pa rin kampante ang mga traders dahil may paparating na $1.4 billion options expiry sa Deribit. At habang nangyayari yan, tumataas ang US 10-year Treasury yield papunta sa level na tinuturing ng marami na warning sign para sa risk asset. At kung interesado kayo sa ganitong mga content token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Simulan natin kay Bitcoin mismo. Nitong Thursday, na-reclaim ni BTC ang $63,000 mark. Sa unang tingin, magandang sign ito kasi pagkatapos ng ilang araw na pressure, may attempt ulit ang bulls na ipakita na buhay pa ang demand. Pero kahit nakabalik sa 63,000, hindi pa rin nawawala ang takot sa market. Ang dahilan, may malaking weekly options expiry ngayong Friday at ang total size nito sa Deribit ay nasa around $1.4 billion. Kapag may ganitong kalaking expiry, madalas nagiging sensitibo ang price sa mga key levels dahil may mga traders na nakaposition sa calls at puts at may financial incentive ang bulls at bears na itulak ang price sa area na pabor sa kanila. Para sa mga hindi masyadong familiar, ang options expiry ay yung araw na nag-e-expire ang options contracts. Ang call option ay karaniwang bet na tataas ang presyo habang ang put option naman ay protection o bet na babagsak ang price. Kapag malapit na ang expiry, nagiging importante kung nasaan ang price dahil doon nakadepende kung sino ang may advantage. Sa current setup, ang Bitcoin bulls may potential na lumakas ang position kung kaya nilang itulak at panatilihin ang price above 63,500 bago ang 8 AM UTC expiry sa Friday. Kapag nangyari iyon, pwede raw lumaki ang advantage nila to around $190 million. Pero kung bumagsak naman si Bitcoin below 61,000, may edge ang bears pero mas maliit, around $100 million. Dito pa lang makikita na natin ang battlefield. Hindi basta 62,000 ang support. May mas malawak na zone na umiikot sa 61,000, 62,000 at 63,500. Kung nasa ibabaw si Bitcoin ng 63.5, mas pabor sa bulls. Kung nasa ilalim ng 61, mas pabor sa bears. At kung nasa gitna, parang tug of war. Kaya huwag ka magtataka kung bakit napaka-choppy ng galaw sa paligid ng level na ito. Maraming positions ang nakataya. Pero bakit sobrang cautious ang traders kahit nakabalik na si BTC above 63,000 dahil sa macro? Ang US 10-year Treasury yield ay lumalapit sa 4.6%. Meaning kapag tumataas ang yield ng US government bonds, mas nagiging attractive ang fixed income para sa ibang investors. Ibig sabihin may pera na pwedeng lumipat sa mas safe na instruments kaysa mag-risk kay Bitcoin o ibang crypto. At kapag yield lumalapit sa dangerous level, nagiging senyalis din ito na kinakabahan ang market sa laki ng US government debt, sa possible monetary expansion at sa risk na baka kailanganin ng government ng mas maraming issuance para punduhan ang obligations nito. Kapag mataas ang yields, nagiging mas mabigat ang environment para sa risk assets at si Bitcoin, kahit marami ang tumatawag dito na digital gold, sa short-term market behavior, madalas pa rin siyang tinatrato bilang risk asset. Kapag may anxiety sa bond market, kapag nagiging mas mahal ang capital at kapag hindi malinaw ang policy direction, ang crypto kadalasan unang tinatamaan ng caution. Kaya kahit si Nasdaq 100 nasa around 4% lang below all-time high, si Bitcoin naman sideways pa rin at hindi makagawa ng mas malakas na breakout. At dito nagiging interesting ang comparison sa AI sector. Habang si Bitcoin nagko-consolidate, ang AI-related equities patuloy na humihigop ng attention at capital. May bullish momentum pa rin sa AI stocks, lalo na matapos ang oversubscribed IPO activity connected sa Asian chipmaker SK Hynix sa US. Sumabay dito ang malalakas na galaw ng ARM Holdings, Advanced Micro Devices at Micron. Ang ARM umakyat ng around 10% habang AMD at Micron parehong nagkaroon ng around 7% rally o intraday gains. So habang ang crypto naghihintay ng bagong catalyst, AI equities may sariling hype at momentum. At kapag ang capital attracted sa AI stocks, mas nahihirapan si Bitcoin na kunin ang buong attention ng risk-seeking investors. Ngayon, pag-usapan natin ang ETF flows. Noong Wednesday, nagkaroon ng $85 million
net outflows mula sa spot Bitcoin ETFs. Sa unang tingin, bearish pakinggan. Pero sa source setup, hindi raw ito sapat para sabihing nagkaroon na ng reversal sa institutional flows. Bakit? Kasi bago ang outflow na iyon, nagkaroon muna ng short 3-day inflow run. Ibig sabihin may konting demand na bumalik tapos nagkaroon ng 1-day outflow. Hindi pa ito solid confirmation na umaalis na naman lahat ng institutions. Pero hindi rin ito strong confirmation na full force na ang buying. Ang tamang interpretation, institutional demand is improving a bit pero mahina pa rin at hindi pa convincing. Ito rin ang sinabi sa analysis ng ETF sell-off. May period na mula June 17, nagkaroon ng 10 straight days ng net outflow sa US spot Bitcoin ETFs totaling around $2.7 billion. Iyon ang tinawag na pinaka-overwhelming ETF distribution wave nitong bear market. Pagkatapos noon, nagkaroon ng more than $500 million net inflows sa loob ng 3 trading days. Magandang sign iyon dahil parang humupa ang sell pressure pero sumunod ulit ang around $84.9 million net outflow noong Wednesday. Kaya ang tanong, tapos na ba talaga ang storm o nasa gitna lang tayo ng mata ng bagyo? Kapag nasa eye of the storm ka, tahimik sandali. Akala mo tapos na, pero pwedeng temporary calm lang bago bumalik ang mas malakas na hangin. Sa Bitcoin ETFs, may recovery signal pero may caveat. Positive ang ETF accumulation pero hindi pa strong. Institutional conviction is not returning with full force. Sa madaling salita, may mga bumabalik pero hindi pa yung tipo ng demand na magsasabing okay, clear na ang recovery. Kulang pa ang lakas, may fresh research din na nagsasabing ang overall demand ang malaking stumbling block sa bullish recovery. A week before, yung 30-day cumulative demand was close to negative 500,000 BTC. Ngayon, nag-recover na to roughly negative 75,000 BTC. Magandang improvement iyan, pero kailangan tingnan kung saan nanggaling ang recovery. Ang futures demand nag-improve mula negative 295,000 BTC papunta sa slightly positive. Ibig sabihin, derivatives traders o futures traders ang mas nagdala ng bounce. Pero spot demand, negative pa rin. Kapag futures lang ang bumubuhat sa bounce, mas delikado yon kaysa spot-led rally. Kasi ang futures market ay mas mabilis magbago. Madalas may leverage, may shorts, may longs, may hedging. Pwedeng mabilis umakyat, pero pwede ring mabilis mawala kapag nagbago ang positioning. Ang spot buying naman mas matibay dahil totoong pagbili ng asset ang nangyayari. Historically, ang pinakamalakas at pinaka-sustainable na rallies ay nangyayari kapag parehong umaakyat ang futures demand at spot demand. Kapag futures lang ang gumagalaw at spot buyers, cautious pa rin, ang rally ay pwedeng kulang sa foundation. Kaya ngayon, kahit si Bitcoin ay nag-reclaim ng 63,000, hindi pa rin pwedeng mag-celebrate ng sobra. Ang support sa 62,000 ay mukhang pinagtitibay ng options positioning. Pero ang long-term strength ay nakadepende pa rin sa macro at sa pagbalik ng spot demand. Kung bumaba ang treasury yields next week at humupa ang fear sa bonds, pwedeng gumaan ang market. Kung bumaba rin ang oil at magpatuloy ang temporary truce sa Middle East, pwedeng tumaas ang demand sa risk on assets. Pero kung kabaliktaran ang mangyari, kung mas lumala ang Iran situation, tumaas ang oil at manatiling mataas ang yields, mahirap pa rin para kay Bitcoin na gumawa ng clean breakout.